napakagandang si Ann Curtis. Ito po yung anak, no? Sa mga hindi po nakakakilala kay Ann Curtis, ito po yung anak ni Res Curtis. Padong inulit mo na naman yan, joke mo na yan. Okay. Ayon po kay Ann Curtis, I do believe in paying taxes when they're used to the growth of our nation, the betterment uh, the betterment of our communities, and most importantly, in support of our fellow Filipinos who need the extra hand, especially for the youth and children who don't have access to proper nutrition and education. It's time we use our voice to end corruption in our country para sa mga anak natin at para sa future generation of Filipinos. Ayan po, no? Pati po yung napakagandang si Ann Curtis na anak ni Res Curtis ay nananawagan na po na itigil na ang korupsyon. Speaking of mga panawagan, no, ang dami po nananawagan na papanagutin, no? Pero ang pinagtataka po natin, ayaw nilang papanagutin si BBM. Ayaw nilang maalis sa pwesto si BBM. Si BP Sara po, kung papansinin natin, ang bilis po nilang magpasya na i-impeach. Pero wala po akong naririnig na katulad na panawagan na ganyan sa mga inampalan. Wala pong tayong naririnig na i-impeach o tanggalin sa pwesto si BBM. 'Di ba? Alam niyo po kung bakit. Yun na nga, paulit-ulit tayo rito, no? Kaya ayaw po nila na manawagan na matanggal sa pwesto si BBM dahil alam po nila na pag nawala po sa pwesto si BBM, Vice President ng Pilipinas ang papalit, walang iba kundi si Sara Duterte. At mas takot po sila. Lahat po ng mga nagsasalita. Kaya nagtataka siguro yung mga katulad ni Ann Curtis, na anak ni Res Curtis, na bakit hindi pinapanawagan yung panawagan kay BP Sara na tanggalin sa pwesto. Yun nga eh. Yung mga nananawagan na tanggalin sa pwesto si BP Sara, yun po yung mga nananawagan, yun po yung mga ayaw manawagan na tanggalin sa pwesto si BBM. Alam nyo na ngayon kung ano po ang purpose nila. Ang purpose ng mga taong to, hindi po matigil ang korupsyon, hindi po matigil, kasi mas mabigat po eh. 'Di ba? Ang involved ko po kay BP Sara, pagpalagay nyo ng tama yung bintang nila, ang involved po na pera kay BP Sara, 125 million. Dito po, trillion, hindi po billion na trillion. Pero bakit hindi po sila nananawagan na impeach si BBM? Impeachment na lang. Wag na po yung patalsikin kasi bawal yun eh. Impeachment po, nasa saligang batas yan. Yung panawagan na patalsikin, medyo delikado sila dyan. Pero yung impeachment po, legal na legal po yan. No? Ang tanong ko ulit, tatanong ko lang po ulit, bakit walang nananawagan ng impeachment? So, hindi po totoo na sila ay anti-corruption. Hindi po totoo na sila po ay galit sa mapanagot yung mga corrupt officials. Lahat po yan, tauhan lang po yan ni BBM. Hindi po ako hindi po kami nananawagan na tanggalin sa pwesto kasi very obvious naman na maka-Duterte kami. Siyempre, ang ibibintang lang sa amin. Siyempre, gusto nyo mawala si BBM para makaupo si BP Sara. Ang sinasabi ko po, yung mga nananawagan, yung mga nagmamalinis kunwari, nananawagan na tanggalin si BP Sara dahil sa korupsyon. Kung totoo kayo, mas malala po to. Wala po akong naririnig na panawagan na impeachment. Panawagan lang, hindi ko sinabing impeach nyo dahil wala naman kayong kakayahan.
kontrolado ni BBM yung HOR eh. Bakit wala pong panawagan? Oh. Ano po ang ibig sabihin niyan? Hindi talaga kayo after na may mapanagot, kung hindi namumulitika lang kayo. Namimili kayo, mas takot kayo kay Sara Duterte. Dapat hindi nyo iniisip yun. Pag nawala si BBM, si Sara Duterte, naku, delikado tayo rin. Hindi po eh. Dapat po, patas kayo kung sinasabi nyong patas kayo. Hindi kayo patas. Gusto nyo lang samantalahin tong mga galit ng mga tao para kayo makaporma at baka manalo yung inyong kandidato pagdating sa 2028. Yun lang po yan, lahat po yan ay pamumulitika. Ang tunay lang po na nananawagan na accountability, mga Duterte forces. At saka yan, yung mga kabataang hip-hop. Naniniwala ko dyan eh. Sa totoo lang, naniniwala po ko na yung pinaglalaban nila. Kaya lang, syempre, sinasamantala to ng mga mapagsamantala na dadalin sila na kung ano-ano. Pero hindi kayo magtatagumpay. Yung interview ni Luchi Cruz, yung marami, yung mga maliliit lang. Pero maganda po yung mga punto rito ni... Sinagot niya po yung mga binabato ng mga kolokoy kay BP Sara, dito po sa, 'di ba? Yung sa mga diskaya, ilan lang po no kasi maubusan tayo ng oras. Yung mga ilan po sa mga sinagot ni Guanzon. Halimbawa yung sa diskaya. 'Di ba ang binabato nila sa diskaya, hindi naman nila sinasabi na nagsisinungaling yung diskaya eh, no? Naniniwala din naman 'tong mga tukmol na 'to eh, na may mga binibigyan talaga yung 17, lalo na si Martin tsaka 'to si Saldico, na nabibigyan talaga ng malalaking kontraktor tulad ng mga diskaya, 'di ba? Okay. Ano po yung punto rito ni Guanzon? Ang laging sinasabi, yung 2016, bakit daw hindi sinasabi? Ano ba anomalya sa 2016? O, 'di ba ang sabi nga niya, wala naman nakahingi sa kanya noong 2016 eh. Dito lang may mga garapal na nakakahingi sa kanya noong 2016 noong 2022 na onwards. Doon lang siya nakuha ng mga napilitan siyang magbigay. Dahil mga garapal yung mga politiko ngayong 2022. Buhat nung naupo si Marcos. Ay hindi raw po, parang ganun yung si Luchi Cruz. Yan po, si Luchi Cruz po ang typical na ano po na press people. Pinagbibintangan na korap yung mga Duterte kahit wala namang ebidensya. Ano sinabi ni Luchi Cruz yung sa corruption ng Duterte? Sabi nga nito ni Rowena Guanzon, 'di ba? Ah, ikumpara mo yung yung confidential fund sa ninakaw ng mga tao na to ngayon. Walang kaparis. Ito ang pinaka-corrupt. Ito po ang pinaka-corrupt na Congress. Talo pa yung corruption nung panahon ng tatay. Tatay ni Marcos. Wala pong sinabi tong corruption na to. O yung confidential fund. Sabi nga ni Guanzon, tama yung Supreme Court. Inutusan lang sila ni Martin eh. Inutos lang na ano na nga yung ginawa kay BP Sara? Inutusan lang sila ni Martin na i-impeach si BP Sara, in-impeach na nila. Yun po ang katotohanan. Oh. Tapos, COA po yan magpapasya kung may maling ginawa si BP Sara. COA. Wala naman eh. Interpretasyon lang ng mga congressman yan. Interpretasyon lang na may maling ginawa. Sa totoo, wala naman pong maling ginawa si BP Sara. Sa interpretasyon nila, wala silang mali ang ginawa nila. Kasi nga, ang gusto kasi nila, si BP Sara ay hindi makalaban ni Martin si BP Sara. Yun lang po yun. O ano pa yung mga sinabi? Binubutatan niya si Luchi Cruz, yung pagbanggit lagi ng 2016.
May affidavit at ayon po sa affidavit ng Diskaya, no, hindi niyo po pwedeng baliwalain yung affidavit dahil abogado siya eh. Yung pong affidavit na yun, pag pinirmahan po ng Diskaya, yun po ang totoo. Dinaya daw yung affidavit. Pucha, pwede mo bandayain yun? Yan yung problema sa mga hindi lawyer eh. Walang tiwala sa mga affidavit nung kung ano po yung nilagay nila sa affidavit, yun na yun. Yun ang katotohanan. Gusto lang kasi nilang damay lagi 2016. Sabi nga ni Rowena Guanzon sa mga nagtatanong ng reaction ko, ano ba problema ng 2016? Di ipakita nyo, ipaimbestigan nyo, ituro nyo, isumbong nyo sa Pangulo. Sangkatuta kayong mga anti-Duterte na media, wala kayong maisumbong sa Pangulong Marcos. Ang dali lang po niyan eh. Magsumbong kayo, ito po, ginawa nung panahon ni Duterte, nawasak. Asan yun? Wala. Ito po, ginawa ni Ghost Project nung panahon ni Duterte, wala. Alam nila kaso takot sila eh. O tapos ang mangyayari po niyan, style Risa Ontiveros talaga. Ano ba yung ginagawa niyan, Risa? Tignan niyo yung Pogo. Paano nag-imbestiga si Risa sa Pogo? Pogo pambuong Pilipinas. Nag-concentrate kay Alice Go. Nag-concentrate dun sa kay Alice Go, 'di ba? Doon po siya nag-concentrate. Ganyan po 'yan eh. Kaya ngayon ang balak nila mag-concentrate sa Bulacan. Style ni Hontiveros yan eh. Ngayon, susunod daw Quezon City. Mula po sa tinutukoy yung mga mastermind sa buong Pilipinas, yung pattern ginagawa ng mga magnanakaw kung paano sila nakakapagnakaw, ay bigla pong yun na lang, Alice Go style. Ibig nyo sabihin, lahat ng pogo sa Pilipinas naroon sa munting bayan ni Alice Go. Maliit lang po yan. Ngayon ko lang nga narinig yung Bambantarlak siya, no? Ngayon ko lang nga narinig yan na may ganyan palang bayan, eh. Maliit lang po. Na bayan yan. Banban nga, eh. Tapos, pogo ng Pilipinas yung pinag-uusapan, ha? O, doon lang nag-concentrate kay Alice Go. Ganun po ang gusto nila rito. No? Flood control project, bumabaha sa buong Pilipinas, pero mag-concentrate tayo sa Bulacan. Kaya wala po talaga. Kaya mabubwisit na lang yung tao, nawalan na ng interes. Ilan sa inyo ang nanood ng hearing na nung hapon hindi na nanood, nanawa na agad? Ilan sa inyo yung nanonood kay Marcoleta na maghapon, nakatutok, excited na excited? O, yun po yung pagkakaiba nun. No? Okay. So mamaya po yung mga malalapit, hindi ko alam kung meron, tanong ko nga po sa inyo, meron po bang mga vlogger ngayon na naka-live sa Campo Aguinaldo? Parang bala ko kasi pumunta, magpakita naman ako. Baka sabihin nyo na, si Badong hanggang kwarto lang. Style nila yan eh. Hanggang mabwisit na lang yung tao, hindi na magsubaybay. Wala na kaming pakialam niyan. Pero hindi po eh. May nagaganap po sa ibang bahagi ng mundo na nakaka-inspire po sa mga kabataan natin. Nakita nila, pwede pala yung mga Gen Z na mamuno ng mga pagbabago. Pwede pala silang magpalaganap ng malalaking rally, no? At singilin yung mga magnanakaw doon sa mga bansa nila.
Pero eto po, kayo mga kabataang hip-hop natin at kung ano man ang tawag sa inyong mga kabataan. Alam ko mga grupo-grupo ko kayo. Ito yung mga kabataan na maluluwag magsuot ng mga damit. Yung mga kabataang may tattoo, O, nagkaroon ng pakialam bigla. Oh. Tapos, inaawat kayo na wag singilin yung pinakagobyerno. Ngayon, ano po ang ginagawa nila sa House of Representatives para po mailigtas nila yung kanilang pinakapinuno? Dinidiinan na ngayon si Saldico. Si Saldico na po ang inaano ngayon. Parang si Saldico na lang po ang may kasalanan ng lahat. Pero tandaan po ninyo, hindi po pwedeng gumalaw si Saldico nang wala pong basbas ni Martin. Imagine ninyo, inaamin ninyo na nagkamal na si Saldico, pinababalik ni Sandro Marcos, pinababalik ng bagong speaker. O isa lang po ang ibig sabihin yan. Gagawin yung folga yan, wala kaming pakialam, malamang ang daming nakurakot niyan tao na yan. Pero, hindi nyo mapapaniwala yung mga tao na yan si Saldico, nakagawa niya yung lahat nang walang basbas si Martin. O si Martin naman, hindi kami maniniwala na walang basbas yan ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya kayong mga kabataang hip-hop, tuloy nyo yan. Kasi karapatan niya ng taong mag-rally. Huwag kayong papapigil dito sa mga tukmol na mga akino-akino na to. Mga dilawan. Ba't kayo pa? Tsaka yung mga makabayan na yan. Bakit kayo papa-hostage nyo yan? Kung sino sa tingin nyo may kasalanan, marunong kayo mag-isip. Yun ang tutulan nyo, hindi yung nakikitutol kayo sa iba. Biruin nyo, corruption. Kaya kayo nariyan, anti-corruption kayo. Kaninong corruption? Hindi daw Marcos. Hindi ba Marcos? Kanino corruption 'yan? Kay Quezon? Kay Magsaysay? Kay Aguinaldo? Puki na. O alam ko na kasi, 'di ba? Duterte na naman. Hindi kayo uto-uto, kayong mga kabataan na pupunta sa Luneta, hindi kayo uto-uto. Marunong kayong mag-isip. Ngayon tayo may problema sa flood control. Pag yung mga tao diyan na nagsalita sa inyo ay singilin natin ang Duterte. Kutya nung kinalaman ni Duterte, nakakulong si Duterte ngayon habang bumaba tayo. May kasalanan yung Duterte. Pinagluloko lang kayo ng mga yan. Alam nyo kung sinong may kagagawan ng lahat. Huwag kayong pumayag. Yung nag-alaw ng ganito, palagay nyo na. Palagay nyo ng tanga tayo lahat. Ipagpalagay nyo ng tanga tayo lahat. Sinasabi na, ang bait ng Pangulo, hindi magnanakaw yan. Kasalanan niya pa rin yan. Kung hindi siya nagnakaw at lahat nagnanakaw, bakit niya inalaw? Oh. Palagay nyo na ng mga tanga tayo. Ipagpalagay nyo na hindi tayo pare-pareho mag-isip. Hindi tayo pare-pareho marunong mag-isip. Sasabihin nila, walang kinalaman ng Pangulo dyan. Ang bait-bait ng Pangulo. Sasabihin nyo ba magnanakaw? Siya nga yung nagpapa-imbestiga eh. Yun na nga yun eh. Bakit nagpapa-imbestiga lang? Bakit wala siyang pinapakulong? Pagpalagay nyo na ganun talaga ang sitwasyon, walang kamalay-malay. Mas lalo talagang dapat kasi siya na mismo nagpatunay na sa panahon niya laganap ang nakawan. Kung wala po siyang kakayahan na pigilan yan, wala talaga siya kasi hindi naman siya isang buwan pa lang eh. Ika-4 na taon niya na ngayon eh. Tapos parang wala pa rin siyang kasalanan, parang dati pa rin. Alam niyo po, ako naniniwala ako yung bayad po. Ito real talk po tayo. Ang mga bayaran po, hindi po yan makakakuha ng marami. Ako naniniwala ako marami dyan sa mga rallyista galit. Yung mga grupo ng mga kabataan na yan, ano palagay nyo rin sa mga bobo? Yung mga bayaran po, konti lang po yan. Pagbabayad, hindi po kung kaya pala na malalaking bayad eh.
Hindi po ako naniniwala na bayaran niya mga yan. Ang problema, pagpunta nila doon, maririnig nila, putya, hindi tayo anti-Marcos dito. Hindi tayo, putya, ba't pa kayo nag-rally? Sa bahay na lang kayo dapat, nagkulong na lang dapat kayo sa kwarto, magsaysay na lang kayo kung wala naman pala kayo. Magrarally tayo para magtugtugan. Puki na, tutugtugan lang kayo. Hindi kayo pwedeng hindi sumabit o dinidiin nyo yung diskaya. Di ba? Ano sabi ni Chavit Singson? Magaganda yung mga sinabi ni Chavit Singson eh. Una, panay diskaya yung mga sa Ilocos Norte. Kung dinidiinan nyo yung diskaya na parang wala kayong kinalaman sa mga diskaya yung mga kontraktor nyo ron sa Ilocos Norte. O ikalawang sinabi ni Chavit Singson, ang tagal nang namumuno ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Pero hindi pa rin nag-i-improve yung Ilocos Norte. Ilocos Sur. Sabi ni Singson, mula sa pinakamahirap na lalawigan ngayon, ang unlad-unlad na Ilocos Sur. Libre yata daw, sabi niya, libre pa ospital, libre, ang daming benepisyo sa Ilocos Sur. Oh. Kaya, yung mga nagsasabi po na wag tayong pumunta riyan at ayan mga ano, ang dami ba nila? Si Kiko D, matagal na nagrarally yan. Matagal nang onti sumasama dyan. Ang ginawa ng mga yan, hina-hijack nila itong mga kabataan, nakikisawsaw sila, tapos pa-interview ng pa-interview. May nakita na ba kayong mga kabataan na nagpapa-interview na yun? Yun po ang totoong rally na yan. Pag dumami yan dahil doon sa mga hip-hop. May mga hip-hop na ba nagsabi? May in-interview. Yung media kasi natin, alam niyo yung mga media, payaran talaga yan. Oh. Paano mo nasabing bayaran? Arnold Clavio, tagapagtanggol ka ng media, di ba? Bakit na, sa kabila ng korupsyon ng flood control ang pinag-uusapan, bakit ang binabanatan mo yung travel ni BP Sara? Hindi kayo halata? Kayong mga media, lahat ng bumabanat sa travel ni BP Sara kahit walang ginagastos ang gobyerno na media, oo, hindi ko kayo pinagbibintangan. Baka kung anong-ano, hindi ko kayo pinagbibintangan, inaakusahan ko kayo. Utang, kami bubulahin nyo. Hindi kami bayaran. Pero hindi namin babanatan ng flood control. Ang babanatan namin yung travel ni BP Sara. Utot nyo. Hindi kami bayarang media. Pero Duterte ang sisisihin namin sa flood control. Bakit yung Diskaya hindi sinasama yung 2016 to 2022? Hindi nga kayo bayaran. Hindi halata. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Inaakusahan ko kayo mga bayaran. Okay nang tot nyo. Kung wala yung mga vlogger, uto-uto na tayong lahat. Kaya yung mga vlogger na yan ang taga-social media ang ano eh. Ano sabi ni Jam Magno na papayag ba kayo na pag napalitan si Marcos, ang papalit yung Vice President na lakwatsa ng lakwatsa? Utot mo. Kailan naglakwatsa si Vice President? Kung hindi nyo pinakulong yan si Tatay Digong, hindi lalabas ng bansa yan. Sa dami ng OFW na nag-iimbita kay BP Sara para magsalita sa harap nila, bakit yung OFW ba, hindi ba mga mamamayang Pilipino yan? Sabihin nyo nga, bawal na ba ngayon makipagkita sa mga OFW, ang Vice President? Hindi kami anti-Marcos. Puta, hindi pala kayo, wag na kayo. Ano gagawin nyo sa rally? Ang mga tangengot to mga to. Mga Ingleserong ewan.
Paubayan nyo na sa mga hip-hop yan. Alam nila gagawin nila. Akala nyo kayo, ikaw, Kiko D, ang pinakikinggan ng mga hip-hop, kaya pupunta ron? Utot mo. May mga leader yan mga yan. Kiniklaim mo ikaw leader ha. Baka mamaya, pag may ginawa yung mga yan na hindi nyo aprobado, bigla kayong maghugas ng kamay dyan. Yan mga pulis ha. Sila leader daw. Yung Aquino D, siya daw ang leader niyan. Tignan natin. Ako, may pakiramdam akong gagawin niya mga yan, kaya nakamaskara eh. Bakit magmamaskara kaya yung mga yan? Sige nga. Okay. Inspired yan, hindi ni Aquino D. Ano ba yung, may ma-inspired ba sa'yo? Wala kang katuturan eh. Wala kang katorya-torya buhay mo eh. Ma-inspired sa'yo yung mga bata. Hindi mo nga naintindihan mga sinasabi mo. Inglesero kang mana ka sa chewin mo. Inang, alam mo talaga, hindi kami anti-Marcos. Eh di wag ka, magkulong ka sa kwarto. Pakialam namin sa'yo. Yan lang po ang ating topic. Pwede